Eto na may nabasa lang natin. Pero, naku po, eto, kudeta. They really want Sara to be president this early. Yan. Hindi naman daw namumulitika si Sara Duterte. Okay? At hindi naman daw niya alam siguro yung mga supporters na yun nga, gustong ilukluk agad siya sa pwesto. Hindi daw niya alam. Patawa, no? Okay, they really want Sara to be president this early. Dinig ko, hindi raw kasi nagbibigay si Bongbong. Hindi tulad ni Digong na bag ang dala kapag bumibisita sa mga kampo ng mga militar. Isa pang sabi-sabi ay galit na ang mga general dahil mga negosyante ang yumayaman sa admin ni Marcos Jr. Sino dapat yumaman? Yun daw ng mga general, yun daw ng mga naka-uniforme, sila daw yung dapat yumaman. Hindi magsumikap kayo, sige, aside from your job halimbawa at yung kinikita nyo bilang naka-uniforme nga, gumawa kayo ng paraan para yumaman. Ako naniniwala na ang mayaman sa ating bansa talaga ay mga negosyante na marunong dumiskarte at lumalaban ng patas. Sa tingin ko sila talaga. Yun. Alright. So, ano nga? Anong sabi dito? Bag ang dala. Ibig sabihin, punong-puno ng pera yung bag. Bukod nga doon sa inuna na mataas na sweldo ng mga kapulisan at syempre nga ng uniformed personnel. Yan ang unang trinabaho ni Digong dahil siguro iniisip niya iwas kudeta. Iniisip niya na pag sa kanya nakapanig at sa kanya loyal ang mga yan, ay safe ang kanyang pwesto. So yan. Gusto na ba nila na si Sara Duterte ang maging presidente? Sa tingin ko, oo. Okay? Kasi siguro nakikinikinita nila na kung ano yung trato ng ama sa kanila ay ganoon din ang posibleng maging trato nga nito sa Sara Duterte. Marami po tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilisasyon efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon dito o ulit ng kudeta. Alright. So, anong mangyayari? Nako. Yan siguro ang nakikinikinita rin ng mga supporters nga neto si Marcos Jr. Kaya todo banat rin sila kay Sara Duterte at sa mga supporters nga neto. So you see, napakalinaw na ang nagpapagulo sa ating bansa ay itong mga Duterte at mga Marcos. Totoo yon. At syempre, hindi rin natin pwedeng ikaila na ang sakit ng ating lipunan, mga salot ng ating bansa, ay yung mga citizens or Duterte and Marcos citizens na patuloy na nagpapauto at nagpapagamit.